sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang foreign investor sa 10th ASEAN Summit na mamuhunan sa Pilipinas. Hataw Balita. House of Representatives planong aprubahan ang 2024 proposed national budget bago matapos ang Setyembre. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs wala pang ulat na natatanggap kung mayroong Pilipinong nasawi o nasaktan sa nangyaring matinding pagbaha sa Libya. Hataw Balita. National Bureau of Investigation sasampahan ng kaso ang mga umano'y sangkot sa pagmamanipula ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Hataw Balita. Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla naniniwalang pinoprotektahan umano ng ilang local warlord si expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Hataw Balita. At Senado, nais isailalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice ang umano'y inabusong kasambahay na si LB Vergara. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa ilang pagpupulong sa ilang negosyante sa kanyang talumpati sa 10th ASEAN Summit. Hinikayat ng Pangulo ang mga mamumuhunan na nasa Singapore na mamuhunan sa Pilipinas. Binanggit ng Pangulo ang mga batas na ipinasa ng Pilipinas upang maging maluwag ang foreign ownership ng mga negosyo sa ilang industriya tulad ng sa renewable energy. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang ukol sa Maharlika Investment Fund. Pakinggan po natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We have also recently launched our own sovereign wealth fund, the Maharlika Investment Fund. The fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to further drive economic development through strategic investments both domestically and overseas. Hataw Balita. Target aprubahan ng Kamara ang panukalang 5.768 trillion pesos na 2024 proposed budget sa September 27 matapos itong i-terminate ng House Committee on Appropriations ang budget deliberations ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Kimbo, on time na natapos ang budget hearing ng Kamara. Kaya naman target ng umpisahan ang plenary budget deliberation sa September 19. Layo nitong maiwasan ang anumang delay at ma-reenact ang pambansang pondo. Tumanggi naman ang mambabatas na sagutin ang tanong kung may ahensya ba ng pamahalaang mababawasan ng pondo. Pakinggan po natin ang pahayag ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Mahirap magsalita at this point. Baka syempre, baka magtampo ang mga ahensya, di ba? So, and at the same time, may plenary debates pa naman talaga. At so, wag muna natin i-judge at this point in time. Kasi yung pagkilatis talaga is really going to happen pa sa plenary debates. Sa September 29 ang huling araw ng sesyon ng Kamara bago ang adjournment sa September 30 hanggang November 5, 2023. Hataw Balita. Wala pang ulat na natatanggap ang Department of Foreign Affairs o DFA kung mayroong Pilipinong nasawi o nasaktan sa nangyaring matinding pagbaha sa Libya. Base sa nakalap na impormasyon ng DFA mula sa embahada sa Tripoli, sinasabing agad na nakapag-relocate ang Pilipino doon sa matataas na lugar. Sa datos ng embahada, mayroong nasa 1,100 mga Pilipino ang nasa Eastern Libya kung saan 9 sa mga ito ay pawang naninirahan sa mga lugar na lubang sinalanta ng bagyong Daniel.
Karamihan umano sa mga ito ay nagtatrabaho sa mga ospital bilang mga nurse at clinical instructors. Sa kabila ng pangyayari, patuloy pa rin naka-duty sa mga ospital ang mga kababayan nating nurses sa Libya. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa mga Filipino community leader doon upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan at makapagpaabot ng kinakailangang tulong. Pero sa ngayon, anila pahirapan pa ang komunikasyon doon dahil hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente sa mga binahang lugar sa Libya. Hataw Balita. Nakatakdang sampahan ng kaso ang mga umano'y sangkot sa pagmamanipula ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla, sasampa ito ng National Bureau of Investigation sa darating na Lunes, September 18. Kabilang sa mga isasampang kaso ay ang price manipulation, profiteering at iba pa. Noong 2022, umabot ng hanggang 700 piso ang presyo ng sibuyas. Dahil dito, iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasagawa ng investigasyon ukol sa issue. Hataw Balita. Nagumpisa na ang mamahagi ng cash assistance ang Department of Social Welfare and Development Bicol, katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno sa mga micro rice retailers sa rehiyon. Sa Legazpi City, si Brian Baldarahe humahataw live. Good morning, Brian. Saan na ba naipamahagi dyan sa Bicol ang ayuda sa mga rice retailer? At gaano na karami, Brian, yung nabigyan ng tulong mula sa gobyerno? Good morning, Abingo. Good morning sa ating mga kasambahay. Simula kahapon, September 13, umabot na sa 400 mga rice retailer dito sa Bicol ang napagkalooban ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng ayuda sa pag-uumpisa ng pamamahagi ng cash assistance sa mga micro retailers dito sa rehiyon. Sa probinsya ng Albay Amigo, umabot sa 154 rice retailer ang napagkalooban ng subsidiya. 67 naman na rice retailer ang nabigyan ng tulong sa syudad ng Naga sa Camarines Sur. Amigo, nasa 179 naman na mga micro rice retailer ang napagkalooban ng ayuda sa lalawigan ng Sorsogon. Tumanggap ng tig 15,000 financial cash assistance ang bawat rice retailer na naapektuhan ng ipinatutupad na Executive Order number 39 o pagtatakda ng price ceiling sa ilang klase ng bigas. Sa kabuuan, Amigo, umabot sa 6 na milyong piso ang naipamahaging tulong ng DSWD Region 5 kahapon. Naging katuwang sa pamamahagi ng subsidiya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at the Department of Interior and Local Government o DILG. Ang nasabing tulong, Amigo, ay bahagi ng programa ng DSWD na Sustainable Livelihood Program na naglalayon maipagpatuloy at makatulong maging maayos ang socio-economic status ng isang Pilipino. Ipagpapatuloy ng ahensya ngayong araw ang pamamahagi ng tulong sa mga micro rice retailers sa probinsya ng Camarines Norte, Catanduanes at Masbate. Amigo, inatasan na rin ng DILG ang mga local government unit na i-reactivate ang kanilang mga local price coordinating council upang agad-gang matukoy ang mga qualified na mga beneficiary sa kanilang mga lugar. Nanawagan din naman ang DTI Bicol sa mga rice retailer dito na makipag-ugnayan lamang sa kanilang opisina upang makasama sa mga listahan ng mga beneficiaryo. Amigo. Brian, madali ba naman yung proseso para sila ay mabigyan itong cash assistance, Brian? Tama ka dyan, Amigo. Napakadali lang nung proseso. Ayon sa DTI, ipapakita lang naman nila yung kanilang lisensya sa pagtitinda o yung permit na nanggagaling sa mga LGU. At ganun din, kinakailangan nilang makasunod dun sa panuntunan naman ng DA na kailangan yung tindahan ay may nakadisplay na well-milled
at regular rice na siyang dito nga ipinatupad yung Executive Order number 39 na nagtatakda ng price ceiling. Bawat tindahan kinakailangan may nakadisplay nito para makasama sila doon sa bibigyan ng ayuda o ng financial cash assistance mula sa DSWD. Amigo. Brian, doon sa mga pinapakita mong video sa presyo ng bigas, merong mga more than 50 pesos na kada kilo pa rin ng bigas diyan sa Albay, Brian? Tama, amigo. Ito yung mga bigas na, yung magagandang klase ng bigas, amigo, na talagang masasabi natin na medyo maayos na klase ng bigas. Samantalang yung ating kasing pagpapatupad ng price ceiling, dito ito sa well mill o yung yung mga regular rice na kung saan nagpe-presyo ng 41 hanggang 45 pesos per kilo, amigo. Base sa obserbasyon mo, Brian, magkano yung pinakamurang bigas na itinitinda dyan sa Albay? Yes, amigo. Yung regular rice na siyang itinitinda ngayon dito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ito na yung pinakamura, no? Ito yung 41 pesos per kilo. Yung well-milled rice ay nagpe-presyo naman siya ng 45 pesos per kilo. Ito na yung makikita mo sa merkado o sa mga bilihan ng bigas na pinakamurang klase na, amigo. Ayun, so wala pala nung wala na pala nung kagaya ng una ng mga below 40 pesos, mga 37, mga ganon, yung tinatawag nating NFA rice dati, Brian. Oo, tama, amigo. Maraming, yun nga yung tanong din ng ating mga kababayan dito sa Bicol, sa mga, lalo na sa mga retailer, wala na silang naititindang bigas from NFA, amigo. Kaya ito na yung talagang pinakamura na mabibili ng ating mga kababayan sa mga pamilihan. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Hataw Balita. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tig 15,000 cash assistance sa Nueva Ecija. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. 139 na mga micro-rice retailer sa 15 bayan sa Nueva Ecija ang nakatanggap ng tig 15,000 cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Provincial Director Richard Simangan, sila ang first batch na nabigyan ng cash assistance batay sa kanilang validation, profiling at monitoring na isinagawa noong September 5. Ayon pa kay Simangan, nasa higit 2,000 pa ang bilang na kanilang inaasahan batay sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, subalit kanila itong i-verify sa tulong ng mga municipal mayor sa 27 bayan at 5 lungsod sa lalawigan upang malaman kung sino-sino ang existing at operational na mga rice retailer na pwedeng mag-qualify. Prioridad ng ahensya na mabigyan ng cash assistance ang mga retailer na nasa public market at mga lugar na accessible sa general public, kabilang ang mga sari-sari store na nagtitinda ng mga regular at well-milled rice. Hindi kabilang sa mabibigyan ng rice subsidy sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya ang mga rice retailer na nagtitinda ng mga premium rice at specialty rice batay sa Executive Order number 39. Bagamat hindi tinukoy ng ahensya kung hanggang kailan matatapos ang programa, tiniyak naman ng DTI na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasagawa ng monitoring at profiling upang matiyak na mabibigyan ng ayuda ang mga naapektuhang micro-rice retailer. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Sa iba pang balita, naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 Cameronian sa Makati City. Nakilalang mga suspect na sina Jacob Bane, Richard Kigib alias Lim Saka at Emmanuel Asobo Teim alias Jordan Smith. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Anti-Organized Crime Unit Chief Police Colonel Joshua Alejandro, modus operandi ng mga suspect na manghikayat ng mga nag-i-invest sa kanila ng pera kung saan tutubo umano ito ng doble. Pakinggan po natin ang pahayag ni CIDG Chief Police Colonel Joshua Alejandro. May mga previous pang may previous na cases pa. If you review yung mga sa YouTube, makikita nyo yung mga
cases na na-file din sa kanila. Marami pa. 5 years before, may mga cases na the same person pa rin. Sila pa rin yun. Hataw Balita. Pinoprotektahan umano ng ilang local warlord si expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla. Sa natanggap umano nitong balita, nasa Southeast Asia pa rin si Tevez. Sa ngayon, tinitingnan na anya nila ang paglapit sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa impormasyon sa posibleng kinaroroonan ni Tevez. Dagdag pa ni Remulla, isinasapinal na nila ang sulat na ipadadala sa United Nations tungkol sa arrest warrant kay Tevez. Hataw Balita. Pinagtangkaang barili ng isang riding in tandem criminals na nakabonet ang pangunahing testigo sa umano'y pananakit at pang-aabuso sa kasambahay na si Nanay LB Vergara. Nangyari ang pamamaril kay alias Dodong gabi nitong Martes, September 12 sa loob mismo ng tinutuluyan nito sa Paluan Oriental, Mindoro. Sa Senate plenary session, inilahad ni Senator Jinggoy Estrada na bago ang pamamaril, ilang gabi nang may nagmamanman kay Dodong sa bahay nito sa Paluan Oriental, Mindoro. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada sa Senate plenary session. Bago po man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Maswerte namang nakaligtas si Dodong at ngayon nasa pangangalaga na ng Criminal Detection and Investigation Group. Sa ngayon, patuloy pang tinutugis ang mga suspect. Ayon sa Paluan Police, posible umanong tinatakot ng mga namaril si Dodong para umatras sa pagtestigo. Hataw Balita. Nais ng Senado na maisailalim si LB Vergara sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Si Vergara ang kasambahay na sinasabing minaltrato ng kanyang mga amo sa Oriental, Mindoro. Ang pagnanais ng Senado na isailalim si Nanay LB sa nasabing programa ay kasunod ng tangkang pamamaril kay alias Dodong sa loob ng tinutuluyan nito gabi nitong Martes, September 12. Si Dodong ang pangunahing testigo sa umano'y pananakit at pang-aabuso kay Nanay LB. Pakinggan natin si Senator Francis Tolentino. We are moving forward to have even Manang LB Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LB. Sa ngayon, inilipat na umano ng kanyang mga kamag-anak si Nanay LB sa mas ligtas na lugar. Hataw Balita. Na-recover nitong Martes, September 12 ng pinagsanib na puwersa ng 17th Infantry Battalion ng 502nd Infantry Brigade at Philippine National Police ang nasawing Amazonang miyembro ng New People's Army o NPA na nahukay sa Rizal, Cagayan para mabigyan ng disente at maayos na libinga. Ayon sa pamunuan ng 17th Infantry Battalion, kinilalang Amazonang NPA na si Brenda Antonio alias Michelle, isang agta at residente ng Barangay Peru, Lasam, Cagayan. Patay sa testimonya ng dating kasamahan, namatay si alias Michelle ng madagaanan ng puno sa kasagsagan ng bagyo sa Rizal, Cagayan. Iniwan umano ang mga labi nito at pinabayaan ng mga kasamang miyembro ng Komiteng Probinsya Cagayan sa ilalim ng Komiteng Rehiyon Cagayan, Bali. Natunto ng lugar kung saan basta na lamang inilibing sa lupa ang katawan ng namatay na Amazona sa tulong ng dati nitong kasamahan sa Komiteng Probinsya Cagayan sa ilalim ng Komiteng Rehiyon Cagayan, Bali. Sa ngayon, ang mga labi ni alias Michelle ay maayos na dinala at naipasakamay sa mga otoridad para mabigyan ng disente at maayos na libing at mabigyan katuparan ng hiling ng kanyang pamilya na masilayan siya sa huling pagkakataon. Hataw Balita.
Nagdulot ng malaking takot sa mga residente ang naranasang lindol sa Calayan Island sa Cagayan gabi nitong Martes, kaya ilan sa mga residente ay sa evacuation center na nagpalipas ng gabi. Sa ulat ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 10 pamilya ang apektado at may mga naiulat din na nasaktan, kabilang na ang ilang minor de edad. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Nagdulot ng malaking takot sa maraming mga residente sa Calayan Island sa Cagayan ang naranasang pagyanig ng lupa bandang gabi nitong Martes, September 12. Ayon kay Mayor Joseph Jong Lopez, ang nangyaring 6.3 magnitude earthquake ay kauna-unahan sa kanilang lugar. Talagang malakas dahil yung bahay namin, yung may kunting gasolinahan po ako, nakitang talagang umuuga, na yung sasakyan namin na nakaparada sa harap, kita mo talaga na gumagalaw. At masama, maingay pa, may unusual sound, na narinig. Ang lakas, Sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, alas 7:03 ng gabi nitong Martes, naramdaman ang lindol buhat sa coast of the Lupiri Island na nagdulot ng malaking takot sa mga residente. Sa ulat ng PHIVOLCS, naramdaman ang intensity 4 sa Sinait, Ilocos Sur, habang naitala naman ang instrumental intensities sa Apari, Gonzaga, Cagayan, Lawag City, Ilocos Norte, intensity 3 naman sa Peña Blanca, Cagayan, Sinait, Vigan City, Ilocos Sur at intensity 2 sa Ilagan, Isabela. Samantala, intensity 1 ang naitala sa Kasiguran, Aurora, Candon, Narvacan, Tagudin, Ilocos Sur. Umabot na rin sa 79 ang naitalang aftershock simula noong Martes ng ahensya, bagay na nagbibigay pangamba sa maraming residente ng isla. Kaya karamihan sa mga ito sa evacuation centers nagpalipas ng magdamag, habang ang iba naman ay sa labas na lang ng kanilang bahay nagpaumaga. First time ko maranasan yung ganong kalakas din na naman. So may mga cracks talaga dito sa office namin na hindi kami nagpapasok agad kaninang umaga dahil in-inspect namin mga buildings. Sinuspinde ang klase sa mga paaralan kahapon sa Calayan upang bigyang daan ang inspeksyon sa mga istruktura. Lahat po ng klase ngayon sa buong Calayan ay sinuspend ko for the day. Yes, tapos na-dispatch lahat yung team para mag-assess. Bukod dito, kinumpirma rin ng alkalde na may 3 nasaktan sa pagyanig. Kabilang na rito ang 3 minor de edad na nagtamo ng trauma sa ulo dahil sa matinding epekto ng lindol. May mga nakitang bitak din sa mga gusali at kalsada, habang may 2 residential houses ang partially damaged dahil sa lindol. Sa kabuuan, may 10 pamilya o katumbas sa mahigit 60 individual ang apektado dahil na rin sa nangyaring lindol sa isla. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw. At sa ating ulat panahon sa kasalukuyan, batay po sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, nakita na nakaapekto pa rin sa buong kapuluan ng Southwest Monsoon o habagat. Patuloy ding inoobserbahan ang Low Pressure Area o LPA na namataan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PARA. Mababa pa rin naman ang tsansa nitong LPA na maging isang ganap na bagyo. As of 3 a.m. ngayong Webes, September 14, huling namataan itong nasabing LPA sa 395 kilometers sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Farm ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Samantala, makararanas naman ang nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin.
Sisikat po ang araw mamayang alas 5:45 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 5:59 ng hapon. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Oras alas 5:33 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, isinagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang ceremonial awarding at stocking ng nasa 20,000 piraso ng bangus fingerlings sa Masbate at Sorsogon, habang 10,000 piraso naman ng mga ito ang naibigay sa Sitio Banao, Salvacion sa Bacon, Sorsogon. Layo ng aktibidad na maapalago ang ekonomiya at seguridad sa pagkain, gayon din ang pagpapakita ng responsableng kasanayan at pag-aalaga ng mga isda. Ayon sa BFAR, gusto nilang maisamang lokal na komunidad bilang pundasyon ng tagumpay para sa anumang inisyatiba ng pamahalaan. Kailangan anya ng malalim na ugnayan ng BFAR at ang pamayanan upang maging matagumpay at maalagaan ng mga isda sa nasabing proyekto. Hataw Balita. Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ay binahagi ang malapit ng makumpleto na konstruksyon at pagsasaayos ng 17.05 na kilometrong bike lane sa syudad ng Legazpi sa Albay. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Iniulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH nitong Martes, September 12, ang malapit ng pagtatapos ng konstruksyon at pagsasaayos ng nasa 17.5 kilometrong protected bike lane sa mga pangunahing kalsada sa Legazpi City. Ayon sa DPWH Bicol, nasa 88% na ang completion status ng nasabing proyekto. Isa sa mga layunin nito na makabuo ng network ng safe bike lanes bilang pagtugon sa DPWH Department Order No. 263, serya ng 2022 o Guidelines and Standard Design Drawings for Bicycle Facilities and National Roads. Matatagpuan ang mga nasabing linya sa F. Akinde Drive, Lacandula Drive, Lapu-Lapu Street, Peñaranda Park Street, Quezon Avenue, Rizal Avenue, Tectone Area hanggang Sawangan Road at Wharf Road hanggang Legazpi Boulevard. Ayon sa DPWH Region 5, tinatayang nasa 35.1 million pesos ang pondong inilaan ng Department of Transportation o DOT sa konstruksyon, kasama na ang paglalagay ng mga reflectorized thermoplastic, pavement marking, bike lane separator at ilang mga signage ng mga espesyal na linya. Ikinatuwa naman ng mga siklista ang malapit ng pagtatapos ng nasabing proyekto. Masaya po nung opo. Kasi nagkaroon po ng sariling linya yung mga bike. Tapos ayun, safe na rin para sa mga bikers na magbike. Para sa ko, dakulaon man natabang iyan na bike lane ta. Siyempre, ka na, kumbaga, ito lang ang susunodon mo pag nagbike ka, dahil ka makakaharang sa jeep, sa auto, or sa tricycle. Kumbaga, sa lane ka lang masunod ka ta, in case na may emergency man, dahil ka pwedeng mag-tahaw-tahaw. Ayon naman sa Legazpi City Tourism, magiging malaking tulong sa turismo ng lungsod ang naipagawang bike lanes dahil sa pagdayo ng mga siklista mula sa mga karatig na lugar. Dagdag pa nito, plano nilang ibahagi sa publiko lalo na sa mga motorista ang tamang paggamit ng bike lane sa pamamagitan ng isang information campaign. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Mabot sa 8 milyong piso ang halaga ng sinirang tanim na hinihinalang marijuana ng mga otoridad sa 3 araw na operasyon sa Ngiba, Tinglayan, Kalinga. Ito ang resulta ng kanilang maigpit na kampanya laban sa iligal na droga sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, Kalinga Province, Provincial Office at iba't ibang unit ng Philippine National Police. Aabot sa higit kumulang 40 piraso ng fully grown marijuana plants ang sinira ng mga otoridad mula sa 4,000 sukat ng malawak na lupain.
wala namang nahuli o napanagot sa nasabing malawak na taniman sa lugar. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng mga otoridad upang tuluyan ng masawata ang presensya nito sa lugar. Hataw Balita. Isinigawa ng Camarines Norte Police Provincial Office ang isang seminar na patungkol sa media access sa mga police report. Si Lisel Nael humahataw. Hataw Balita. Naging matagumpay ang isinagawang seminar ng Camarines Norte Police Provincial Office o CNPPO patungkol sa access ng mga mamamahayag sa police reports ng ahensya na ginanap sa Camp Wenceslao Q. Vinson sa Daet, Camarines Norte kahapon, September 13. Layunin ng aktibidad ang pagkakaroon ng mga alituntuning susundin ng media upang magkaroon ng kaayusan sa mga impormasyong isa sa publiko ng bawat mamamahayag sa lalawigan. Ilan sa mga naging paksa sa seminar ang mahalagang bahagi ng Data Privacy Law, Memorandum Circular ng PNP sa Police Blotter, Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS Information Access, at maging ang Polisiya ng Media Relations sa paglalabas ng impormasyon. Bukod dito, nagkaroon din ng focus group discussion kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga mamamahayag na makapagtanong at bigyang linaw ang mga nabanggit na paksa. Aktibong lumahok sa aktibidad ang mga hepe ng Municipal Police Station sa probinsya ng Camarines Norte, ang matataas na opisyales ng CNPPO. At mga media practitioners mula rito sa Camarines Norte. Lisel Nael, humahataw. Hataw Balita. Mabot sa 452 mga solo parent ang naabot ng tulong ng lokal na pamahalaan ng Karamoan sa Camarines Sur. Namigay ang local government unit ng financial assistance sa nasabing sektor sa munisipalidad. Layo nito na matulungan at kahit papaano ay masagot ang pangangailangan ng mga solo parent at masuportahan din ang pangangalaga ng mga ito sa kanilang mga anak. Umaasa naman ang Karamoan LGU na sa ganitong paraan ay makatutulong sila upang mas lalo pang ma-inspire ang mga magulang na alagaan at itaguyod ang kanilang mga anak. Hataw Balita. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development Field Office Region 2 ang pagtatayo ng silid-aralan na may laking 36 square meters para sa indigenous people community sa Sitio Dumasag, Barangay Kasambalangan, Santa Ana, Cagayan. Ang proyekto ay magsisilbing tugon sa problema ng komunidad sapagkat ang pinakamalapit na paaralan ay malayo mula sa kanilang sitio. Sa ulat ng pamunuan ng DSWD, ang kabuang halaga ng naturang silid-aralan ay nasa mahigit 700,000 piso. Namahagi rin ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana, Cagayan ng kagamitang nagkakahalaga ng mahigit 165,000 pesos. Layunin nitong makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa munisipalidad. Hataw Balita. Nagsagawa ng Coral Reef Enhancement ang Philippine Coast Guard at Philippine Marines sa Marine Base Gregorio Lim sa bayan ng Ternate, Cavite. Layo ng aktibidad na maparami ang tirahan ng isda at mapreserba ang coral garden sa naturang baybayin. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG, PCG Auxiliary o PCGA, Philippine Marines at pribadong sektor sa pagsasagawa ng Marine Environment Underwater Coral Reef Rehabilitation sa Katungkulan Beach Resort, Marine Base Gregorio Lim sa bayan ng Ternate, Cavite noong Martes, September 12. Sa isinagawang Coral Reef Enhancement, nagdive ang mga tauhan ng PCG at Marines upang ilatag ang mga artificial coral reef upang madagdagan ang mga tirahan ng isda sa naturang dagat. Bukod sa magiging tahanan nito ng mga isda, makatutulong din ito upang maiwasan ang paggamit ng trolling nets. Nais din ng Ternate Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO na gawing Marine Protected Area ang naturang lugar bilang parte na rin ng Ternate Management Plan. Matatandaan na noong nakarang taon ay aksidenteng nadiskubre ang Coral Garden sa karagatang sakop ng Ternate, Cavite.
Kung kaya't patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan dahil may posibilidad itong mapunta sa dagat at maging sanhi ng pagkamatay ng mga bahura. Panawagan din nila na makilahok ang bawat isa sa isasagawang International Coastal Cleanup Drive na gaganapin sa Sabado, September 16. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Umahataw! Hataw Balita! Magsisimula na ngayong araw, September 14, ang second round ng preliminaries ng UNTV Volleyball League. Mahalaga ang bawat panalo sa round na ito dahil dito malalaman kung anong mga kupunan ang aabante sa next round. Si Rina Villamor, Kamara, Humahataw! Hataw Balita! First set pa lang tayo. Magpatay, Lores passes. Major hockey. Exciting volleyball games ang nasaksihan ng fans handog ng 6 na kupunan na kasali sa UNTV Volleyball League simula noong August 20, 2023 opening games. Tulad ng UNTV Cup, ang UVL ay isang charity tournament kung saan ang bawat kalahok na kupunan ay may piniling beneficiaries na makakatanggap ng kanilang mapapanalunang cash prize. Nitong linggo ay nakatapos na ang unang round ng preliminaries. Dinomina ng AFP Lady Gunners ang 5 iba pang teams para solohin ang liderato sa liga na may malinis na 5-0 win-loss record. Magsisimula na ang ikalawang round para sa preliminaries, kung saan bawat team ay magkakaroon muli ng tig-5 laban. Mahalaga ang magiging panalo sa mga susunod na games dahil dito makukumpirma kung sino ang 4 na team na makakabante sa semifinals knockout games. Tampok sa triple header ang bakbakang PNP Lady Patrollers at DFA Emissaries 1:00 ng hapon na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Mataas ang moral ng PNP dahil tanging ang AFP pa lang ang nakakatalo sa kanila matapos ang first round. Sa ngayon, mas pupuliduhin pa ng PNP ang kanilang arsenal para mapalakas ang kanilang opensa. Sabi ko sa mga player ko, i-improve nila yung service nila kasi ngayon yung error namin more on service at saka sa receive ko. Ang DFA naman umaasang makatutulong ang kanilang experience sa mga nakaraang games para mas mag-improve ang gelling ng team at makabounce back. Sa second game ay aabangan naman ang muling pagtutuos ng Judiciary Lady Servers at Senate Lady Defenders 3:00 ng hapon. Pinataob ng Senate ang Judiciary sa kanilang September 3 cardiac game na umabot sa ika-4 na set. Kaya naman asahan ang pagbawi ng Lady Servers kontra Lady Defenders. Ayon kay Senate Head Coach Roger Gorayev, mas magfo-focus pa sila para sa second round. Kung i-gauge ko yung performance nila, maganda yun kasi natututo na sila eh. Hindi katulad dati yung laro, balikan lang. Ngayon natututo naman sila. Kaya masaya ako, kaya lang dapat be more focus on the game, huwag matataranta, more cohesiveness, more patience, huwag magmamadali. Yan lang. At sa third game, tatangkain naman ng Ombudsman Graftbusters na tapusin ang winning momentum ng AFP Lady Gunners sa kanilang sagupaan 5:00 ng hapon. Subalit aminado ang Graftbusters na malaki itong hamon lalo na't kailangan nilang palakasin ang endurance ng kanilang players laban sa mga praktisado na kupunan ng mga sundalo. Ayun po ang wino-workout namin, palakasin pa yung katawan ng player, tapos kung wala naman po silang ginagawa, kung nasa bahay lang, kahit extra workout, jogging, core, kailangan nila mag-core para din magpalakasin ng katawan. Ang Lady Gunners naman sasandig pa rin sa kanilang disiplina sa pagsunod sa plays na kanilang iniensayo. Ano pa rin naman, same strategies pa rin naman. So, kung ano kasi sila kung ano yung talagang pinapractice namin sa practice, so i-apply lang nila sa game. So, kaya nagiging ganun yung resulta ng game, nagiging maganda. Ayon pa kay AFP Head Coach Miriam Go, nakita rin nila ang improvement ng iba pang team kaya naman mag-step up din sila sa preparation. Kasi yung mga teams na, other teams, siyempre naghahanda sila. So nag-i-improve din sila. So dapat kami din, iaangat pa rin namin yung performance ng bawat isa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Rina Villamor, Kamara, Humahataw.
Hataw Balita. Ayan, at sa atin namang shout out. Umpisahan ko nang i-shout out ang aming unika iha, si Elisea. Bangon-bangon na, gising-gising na at maaga ang iyong pasok. At syempre ang aking may bahay, si Glenda, na kasabay ko na rin maagang bumabangon dahil sa pagpeprepara sa eskwela. Ayan. At shoutout din po kay Chang Celi Bascon dyan sa Italy. Tsaka kay Ate Lorena Libas at kay Kuya Pets. At ganoon din sa ating mga kahataw na sila Wesley Villamor, Melissa Calag, June B. Mighty J, Alex Rosino, Baculpo from Zamboanga del Norte, Amelia Cagascas from Dasma, Cavite, Kai Chu, ang papala ko, artista. Jan Edward Muñoz from San Pablo, Laguna, Christopher Caban, Elena Yang, na mula dyan sa Sinpong, Taiwan, tsaka si Emma Chikuhara, yan naman sa Japan. Ayan. At syempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 4 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination po ng MCGI. Mamaya pong muli, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan Kapitulo 22, Talatang 2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikalabing-4 sa buwan ng Setyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.